Napuno ng bulungan ang courtroom. Nakaupo si Maria sa isang bangkong gawa sa kahoy. Ang mga kamay niya ay nakapatong sa kanyang bilugang tiyan. Ikalimang buwan na ng kanyang pagbubuntis at ramdam na niya ang pananakit ng likod. Namaga ang kanyang mga paa sa suot niyang simpleng sapatos na walang takong. Sinadya niyang pumili ng isang simpleng kulay abong bestida. Walang kolorete. Ang buhok niya ay nakatali lang sa isang ordinaryong ponytail. Hayaan niyang makita siya bilang isang ordinaryong babaeng buntis, pagod at hirap na hirap. Sa kabilang banda, sa mesa ng nasasakdal, nakaupo si Marco na mayabang sa kanyang suit na nagkakahalaga ng $200,000. Sun-kissed ang balat, maganda ang pangangatawan, at mayabang. Katabi niya ang kanyang mamahaling abogado na nakasalamin at nag-aayos ng mga papel. Yumuko si Marco sa kanya, may ibinulong, at pareho silang ngumisi habang nakatingin sa direksyon ni Maria. Magsitayo, ang korte ay nasa sesyon na. Anunsyo ng clerk. Tumayo ang lahat. Si Hugo Morales, isang babae sa kanyang mga 50, na may matalas na tingin, ay umupo sa kanyang pwesto. Tiningnan niya ang buong silid, natigilan sa buntis na tiyan ni Maria, at pagkatapos ay ibinaling ang tingin sa mukhang asensadong si Marco. Dinidinig ang kaso tungkol sa paghahati ng ari-ariang naipundar ng mag-asawang De Leon. Simula niya. Ang nagsasakdal, si Maria Santos Reyes. Ang nasasakdal, si Marco De Leon. Magsimula na tayo. Tumayo ang abogado ni Marco. Kumpiyansang inilatag ang mga dokumento sa kanyang harapan. Kagalang-galang na hukom, iginigiit ng aking kliyente ang isang makatarungang paghahati ng ari-arian. Sa loob ng 8 taon ng kanilang pagsasama, nakabili sila ng isang condominium unit sa Bonifacio Global City na nagkakahalaga ng 20-50 milyon. Isang rest house sa Tagaytay na nagkakahalaga ng 20 milyon. 2 sasakyan na may kabuuang halaga na 10 milyon at mga ipon na nagkakahalaga ng 1 to 25 milyon. Ang lahat ng ito ay naipundar sa pamamagitan lamang ng pagsisikap ng aking kliyente. Ang kanyang asawa ay hindi nagtrabaho sa nakalipas na 5 taon at naging isang may bahay lamang. Tumingin ang hukom kay Maria. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Dahan-dahang tumayo si Maria. Hawak ang kanyang baywang. Sumasang-ayon po ako sa listahan ng mga ari-arian. Ngunit tungkol sa kung sino ang nagpundar nito, totoo pong kumikita ng malaki ang asawa ko. At sa kanyang kagustuhan, iniwan ko ang aking trabaho bilang isang abogado para maging isang may bahay. Napasimangot si Marco. Anong klaseng abogado ka? Taga-photocopy ka lang ng mga papel sa isang maliit na opisina para sa 30,000. Ako ang bumuhay sa'yo buong buhay mo. Nasasakdal. Magsalita lamang sa pamamagitan ng iyong abogado. Saway sa kanya ng hukom. Kalmadong nagpatuloy si Maria. Handa po akong pag-usapan ng paghahati. Mayroon po akong mungkahi. Tumango ang hukom. Nag-alangan ang abogado ni Marco. Si Marco naman ay sumandal sa kanyang upuan. Nag-krus ng mga braso. Inaasahan ang isa na namang pag-iinarte ng asawa. Tinatanggihan ko ang lahat ng aking karapatan sa ating mga naipundar na ari-arian, malinaw at malakas na sabi ni Maria. Tumahimik ang buong silid. At pagkatapos ay humagalpak ng tawa si Marco. Tumayo siya, hinampas ang mesa. Aba! Eto na nga ba? Sumuko rin. Sinabi ko na nga ba, na sa huli, ay malalaman niya kung sino ang kanyang binabangga. Sinubukan siyang pakalmahin ng kanyang abogado. Ngunit tuwang-tuwa si Marco. Kinuha niya ang kanyang telepono. At mabilis na nag-type ng mensahe. Nakita ni Maria ang screen. Nagte-text siya kay Katrina. Ang kanyang kabit. Akin na lahat. Ibinigay lahat ng tanga. Mag-celebrate tayo mamaya. Kumunot ang noo ng hukom. Ginang Reyes. Naiintindihan mo ba na tinatanggihan mo ang mga ari-arian na nagkakahalaga ng higit sa $100 milyon? Buntis ka. Kailangan mo ng tirahan, ng pangkabuhayan. Naiintindihan ko po. Kagalang-galang na hukom. Inilabas ni Maria ang isang folder ng mga dokumento mula sa kanyang bag. Narito po ang isang nakasulat na pagtalikod sa aking mga karapatan sa kondo, rest house, mga sasakyan, at mga ipon.
Hinihiling ko pong ituring ang lahat ng nabanggit bilang pag-aari ni Marco de Leon. Lumapit siya sa mesa ng clerk at inilagay ang mga dokumento. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, halos walang emosyon, na para bang ang tinatanggihan niya ay hindi milyon-milyon, kundi mga lumang kasangkapan. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono at kinunan ng video si Maria habang pinipirmahan ang mga waiver. Ayan! Galing! Nakarecord para alalahanin, para hindi niya masabi sa huli na pinilit siya. Maging ang kanyang abogado ay mukhang naguguluhan. Hindi niya inaasahan ang ganito kadaling panalo. Karaniwan, ang mga annulment ay tumatagal ng maraming buwan. Ang mga babae ay kumakapit sa bawat sentimo, lalo na ang mga buntis. Pero itong isang ito ay basta na lang sumuko. Sinuri ng hukom ang mga dokumento at umiling. Ginang Reyes, obligasyon kong linawin. Walang pumipilit sa iyo sa desisyong ito. Ginagawa mo ba ito ng kusa? Ganap na kusa. Kagalang-galang na hukom. Gusto ko nang tapusin ang pagsasamang ito sa lalong madaling panahon at magsimula ng bagong buhay. Hayaan na sa asawa ko ang mga ari-arian. Lalong lumakas ang tawa ni Marco. Sustento. Siyempre, may gusto pa ring makuha sa akin. Tiningnan siya ng hukom ng masama. Ang sustento ay iyong direktang obligasyon bilang isang ama. 25% ng iyong kita para sa isang anak. Mayroon ka bang pagtutol? May ibinulong ang abogado kay Marco. Iwinasiwas lang ito ni Marco. Walang pagtutol. Hayaan siyang kunin ang sustento niya. Hindi ako madamot. Pagkatapos ng kalahating oras ng mga formalidad, natapos ang lahat, inanunsyo ng hukom ang desisyon. Ang kasal ay pinawawalang bisa. Lahat ng naipundar na ari-arian ay mapupunta sa pag-aari ni Marco de Leon. Si Maria Santos Reyes ay makakatanggap ng sustento para sa anak, nakatumbas ng 25% ng opisyal na kita ng kanyang dating asawa. Matagumpay na lumabas si Marco sa courtroom. Sa pasilyo, naghihintay na sa kanya si Katrina, isang matangkad na blonde na nakasuot ng hapit na bestida. Naghalikan sila sa harap ng lahat. Tilinang-tili si Katrina sa tuwa. Marco, baby, I'm so proud of you. Ang galing mo. Atin na lahat ngayon. Sinabi ko naman sa'yo na susuko rin siya. Tara na, lipad tayo sa Siargao. Mag-celebrate tayo ng husto. Dumaan si Maria sa tabi nila. Hindi nag-angat ng tingin. Ngunit sa paglabas ng gusali ng korte, lumingon siya at nagsalita, nang mahina, ngunit sapat na, para marinig ni Marco. Congratulations. Ngayon, lahat ng yan ay tunay na sayo na. Sa kanyang boses, walang galit o pagsisisi. Tanging isang kakaibang kapayapaan. Hindi ito pinansin ni Marco. Abala sa mga plano para sa selebrasyon. Si Maria naman ay sumakay sa isang lumang Toyota Vios na hiniram niya sa isang kaibigan at nagmaneho patawid ng syudad. Sa kanyang bulsa, nag-vibrate ang telepono. Isang mensahe mula kay Ana. Oh, ano? Nagsimula na? Oo. Sagot ni Maria. Bukas, 9 ng umaga. Handa na ang lahat. Inilagay niya ang telepono sa upuan ng pasahero at tiningnan ang sarili sa rearview mirror. Isang pagod na mukha, maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nag-aalab ang mga ito. 8 taon na ang nakalipas, nang makilala ni Maria si Marco sa isang party ng kanilang mga kaibigan. Siya ay 22, si Marco ay 27. Kakatapos lang niya sa law school at nagtatrabaho bilang isang legal assistant sa isang maliit na firm. Si Marco naman ay palago na ang negosyo, trading ng construction materials. Magaling magdala ng sarili si Marco, mamahaling sasakyan, mga restaurant, bulaklak bawat linggo. Nagsasalita siya tungkol sa malalaking plano, kung paano siya magtatayo ng isang imperyo. Nakikinig si Maria, humahanga. Tila napakalakas niya, kumpiyansa, at matagumpay.
Pagkatapos ng 6 na buwan, nagpakasal sila, simple ngunit maganda. Lumipat sila sa isang inuupahang 2-bedroom unit. Nagsimulang mag-ipon para sa sariling bahay. Ang unang 3 taon ay masaya. Lumago ang negosyo ni Marco. Bumili sila ng kanilang unang kondo sa isang bagong development sa labas ng sentro. Pagkatapos ay ibinenta ito, kumuha ng housing loan at lumipat sa BGC. Nagtatrabaho si Maria. Inuuwi ang kanyang maliit na sahod. Noong una, nagpapasalamat si Marco. Pagkatapos ay nagsimula ng manukso. Yang 30,000 mo? Sapat lang yan sa pangkape natin sa Starbucks sa isang linggo. Nang maging 25 si Maria, biglang sinabi ni Marco, "Tama na. Yang pagkakalkal mo sa opisinang yan. Manatili ka sa bahay. Asikasuhin mo ang pamamahay." Ang asawang babae ay dapat lumilikha ng tahanan, hindi tumatakbo sa mga opisina. Nakakahiya na sa mga business partners ko. Lahat sila, ang mga asawa ay nasa bahay. Pero ang asawa ko, kung saan-saan nagdadala ng mga papel. Tumutol si Maria. Gusto niya ang kanyang trabaho. Pangarap niyang maging isang ganap na abogado. Ngunit mapilit si Marco. Nagmamanipula. Ano? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Sa tingin mo hindi kita kayang buhayin? Gusto mong ipakita na masama akong asawa? Na hindi ko kayang suportahan ang pamilya? Sa huli, sumuko siya. Nag-resign siya at nanatili sa bahay. Sa mga unang buwan, sinubukan niyang hanapin ang sarili sa mga gawaing bahay, ngunit hindi ito nagdulot ng kasiyahan. Namimiss niya ang trabaho, ang pakiramdam ng kanyang sariling halaga. At pagkatapos, nagsimula ang mga pagtataksil. Noong una, ayaw maniwala ni Maria. Mga pagka-late sa trabaho, mga business trip tuwing weekend, mga bagong mamahaling gamit, na may amoy ng iba. Sinubukan niyang kausapin si Marco, ngunit sumasabog ito. May negosyo ako. Kumikita ako ng pera habang nakakulong ka dito sa 4 na sulok. At may lakas ka pa ng loob na magreklamo. Isang araw, natagpuan ni Maria ang mga text messages sa telepono ni Marco, kasama ang kanyang sekretaryang si Vicky. Mga malaswang litrato. Mga plano ng pagkikita sa mga hotel. Ipinakita niya ito sa kanya. Humingi ng paliwanag. Hindi tumanggi si Marco. Nagkibit balikat lang. "Oh, ano ngayon? Kailangan ng lalaki ng variety. Hindi ka naman aalis kahit saan, di ba?" Iyon ang pinakamasakit. Hindi ang mismong pagtataksil, kundi ang kawalang pakialam na hindi ka naman aalis. Kahit saan, sigurado siyang hindi siya aalis. Dahil walang trabaho, walang sariling pera, walang tirahan. Saan nga naman siya pupunta? Sinubukan ni Maria na magbuntis. Akala niya, baka mabago ng isang anak ang lahat. Maibalik ang asawa sa pamilya. Ngunit nahirapan siya. 2 beses siyang nakunan sa mga unang buwan. Sabi ng mga doktor, dahil sa stress at nerbiyos, hindi gaanong nag-alala si Marco. Makakabuo ka rin ulit. Hindi ka naman aalis kahit saan. Ang kanyang palaging linya. Hindi ka aalis kahit saan. Kanino ka pa ba pupunta? Para niyang ipinapasok sa isip ni Maria ang ideya ng kanyang kawalang kwenta. Sa harap ng kanyang mga kaibigan, nagbibitiw siya ng mga nakakainsultong biro. Maraming kayang gawin ng asawa ko, pero hindi kasama doon ang kumita ng pera. Pero magaling siyang magluto ng sinigang. Nagtatawanan ang lahat. Nakaupo si Maria na may blankong muka, nagnanais na lamunin na lang siya ng lupa. Sa huling 2 taon, dumating si Katrina. Bata, ambisyosa. Hindi na halos itinago ni Marco ang kanilang relasyon. Umuuwi siya na may bakas ng lipstick nito sa kwelyo ng kanyang damit. Kapag nagrereklamo si Maria, malamig niyang sinasabi, "Kung ayaw mo, umalis ka. Huwag mo lang kalimutan na akin ang kondo, akin ang rest house, akin ang mga sasakyan. Pupunta ka sa isang inuupahang studio unit sa tabi-tabi. Doon ka manirahan." Ngunit kalahating taon na ang nakalipas. Isang himala ang nangyari. Muling nabuntis si Maria. At sa pagkakataong ito, kumapit ang pagbubuntis. 1 buwan, 2, 3.
Natatakot siyang matuwa. Araw-araw siyang nag-aabang na baka mawala ulit. Ngunit kumapit ng mahigpit ang sanggol. Lumalaki, ayon sa takdang panahon. Nagulat si Marco sa kanyang reaksyon. Sa wakas! Sana lalaki yan. Isang tagapagmana. Natuwa si Maria. Akala niya, ngayon ay magbabago na siya. Iiwan si Katrina. Magiging isang normal na asawa at ama. Ngunit noong ika-4 na buwan niya, dumating si Marco at walang emosyong sinabi, mag-file ka na ng annulment. Kailangan ko nang makasama si Katrina. Bata pa siya. May kinabukasan. Ikaw. Tapos na ang serbisyo mo. Manganak ka. Magbabayad ako ng sustento. Huwag kang umasa ng higit pa. Ganoon lang. Ang 8 taon ng pagsasama ay nagtapos sa maikling. Tapos na ang serbisyo mo. Nag-file si Maria ng annulment at agad na nalaman na hinihiling ni Marco na mapunta sa kanya ang lahat ng ari-arian at bigyan lang siya ng sustento. Ang kanyang abogado ay naghanda ng mga dokumento kung saan pinapatunayan na lahat ay naipundar lamang sa pagsisikap ni Marco at si Maria ay walang naiambag sa budget ng pamilya. Sa isa sa mga naunang pagdinig, direktang sinabi ng abogado ni Marco, ang kliyente ko ay nakaupo lang sa bahay. Ginagastos ang pera ng kanyang asawa. Hindi nagtatrabaho. Anong ambag ang ginawa niya? Wala. Kaya't ang ari-arian ay dapat manatili sa nasasakdal. Nakaupo si Maria at naiintindihan mula sa legal na pananaw. Tama sila. Wala siyang ebidensya ng kanyang ambag. Ang kanyang trabaho bilang may bahay ay hindi gaanong kinikilala ng batas at alam na alam ito ni Marco. Noon din, 3 buwan na ang nakalipas. May nangyaring nagpabago sa lahat. Nakaupo si Maria sa isang maliit na inuupahang kwarto kung saan siya lumipat matapos siyang palayasin ni Marco. Sa kanilang kondo, may karapatan siya ang kondo ay nakapangalan sa kanya. Binili bago sila ikasal. Formalidad lang na hindi siya nakatira doon, wala siyang legal na karapatan. Tumunog ang telepono. Isang hindi kilalang numero. Miss Maria Santos Reyes? Ito po si attorney. Ana Petrova, kailangan niyo pong pumunta agad sa opisina ko. Tungkol po ito sa mana mula sa inyong lola. Nagulat si Maria. Lola? Ang kanyang lola sa panig ng ina, si Elena, ay namatay 1 buwan na ang nakalipas. Hindi. Buhay at malakas pa ang kanyang tunay na lola sa probinsya. Si Elena? Teka, pero siya. Pasensya na. Sinong lola po? Naguguluhang tanong ni Maria. Ang inyong lola sa tuhod, si Elena Roses. Pumanaw po siya 1 buwan na, ang nakalipas at nag-iwan ng huling habilin. Kayo po ang tagapagmana. Elena Roses. Iyon ang kanyang lola sa pinsan. Ilang beses lang niya itong nakita sa buong buhay niya. Sa mga pagtitipon ng pamilya, ang matanda ay laging mukhang strikto at hindi pala salita. Wala siyang sariling mga anak. Inilaan niya ang buong buhay niya sa trabaho. Pinamamahalaan ng isang chain ng mga botika sa ilang mga lungsod. Kinabukasan, pumunta si Maria sa opisina ng notaryo. Si attorney Petrova ay isang kaaya-ayang babae sa kanyang mga 40. Inimbitahan niya si Maria sa kanyang opisina. Pinaupo at binigyan ng tsaa. Siguro ay nagulat ka, simula ng abogado. Inilihim ni Ginang Elena ang kanyang huling habilin. Hindi niya ipinagyayabang ang kanyang yaman. Namuhay siya ng simple. Anong yaman? Mahinang tanong ni Maria. Inabot ni Attorney Petrova ang isang folder ng mga dokumento. Ang PharmaPlus chain of pharmacies sa 5 lungsod sa Pilipinas. May kabuuang 23 na branch. Ayon sa paunang pagtatasa, ang halaga ng negosyo ay humigit kumulang 1.5 bilyon. Nahilo si Maria. Kumapit siya sa braso ng upuan para hindi matumba. Isang bilyon at kalahati? Opo. Dagdag pa ang 1 kondo sa Makati. 2 ari-arian sa probinsya. At mga ipon. Sa kabuuan, mamanahin mo ang humigit kumulang 1.7 bilyon. Pagkatapos bayaran ang mga buwis, matitira ang humigit kumulang 1.4 bilyon. Hindi makapagsalita si Maria.
1.4 bilyon. Siya, na pinalayas ng asawa, na nakatira sa isang inuupahang kwarto sa halagang 10,000 kada buwan. Bigla siyang naging may-ari ng isang malaking yaman. Mayroon pa, inabot ng abogado ang isang sobre. Nag-iwan si Ginang Elena ng sulat para sa iyo. Nanginginig na binuksan ni Maria ang sobre. Ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang lola. Matigas at tuwid. Ria apo, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawarin mo ako kung hindi tayo madalas nagkita. Pinanood ko ang buhay mo mula sa malayo. Nakita ko noong pinakasalan mo ang Marco na yan. Noon pa lang, alam ko na kung anong klase siyang tao. Nakita ko ang tingin niya noong tinatantiyan niya. Ang bahay ko, ang sasakyan ko, noong nagtatanong siya tungkol sa aking mga negosyo. Naghahanap siya ng pakinabang. Gusto kitang bigyan ng babala, ngunit in love ka. Hindi ka makikinig. Sinadya kong ilihim ang habilin. Alam kong kung malalaman ni Marco ang tungkol sa aking yaman, didikit agad siya sa akin. Magkukunwaring isang mapagmahal na apo sa pamangkin. At pagkatapos ng aking kamatayan, susubukan niyang makihati sa mana. Sa pamamagitan mo, ayokong mapunta ang pinaghirapan ko sa sakim na taong yon. Ngayon, sayo na ang negosyo. Gawin mo ang gusto mo. Ngunit tandaan mo, isa kang malakas at matalinong babae. Hindi mo deserve ang mga pang-aalipusta. Mamuhay ka ng may dignidad. At huwag mong hayaang gamitin ka ng sinuman. Ang iyong Lola Elena. 3 beses binasa ni Maria ang sulat. Tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Alam ng kanyang lola. Nakita niya at prinotektahan siya sa tanging paraan na kaya niya ang paglihim sa mana hanggang sa huli. Kailan ko po matatanggap ang mana? Tanong ni Maria. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Sa loob ng 1 linggo, aayusin natin ang lahat ng dokumento. Ngunit may isang bagay. Seryosong tumingin sa kanya ang abogado. Matatanggap mo ang mana bilang isang individual pagkatapos ng iyong annulment. Ito ay magiging iyong personal na pag-aari, hindi sakop ng paghahati. Ngunit kung malalaman ng iyong asawa ang tungkol sa mana, bago matapos ang annulment, maaaring subukan niyang kwestiyunin ito. Patagalin ang proseso. Hindi niya malalaman. Matatag na sabi ni Maria. Walang sino man ang makakaalam. Lumabas siya sa opisina ng notaryo bilang ibang tao. Nagbago ang mundo. 1 oras lang ang nakalipas. Isa siyang dukhang buntis na iniwan ng asawa. At ngayon, may-ari na siya ng isang negosyo at isang multibilyong yaman. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay mayroon na siyang pagpipilian. Ang pagkakataong protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang magiging anak. At doon, naalala ni Maria ang kanyang propesyon, isang abogado. Nagtapos siya ng abogasya. Nagtrabaho bilang legal assistant. Alam niya ang mga batas. Hayaan si Marco na isiping isa siyang walang alam na may bahay. Hayaan siyang isiping nanalo siya. At siya, gagawa siya ng isang plano. Isang plano na gagamitin ang kasakiman ni Marco laban sa kanya. Kinabukasan, nakipagkita si Maria sa kanyang kaibigang si Ana. Si Ana ay nagtatrabaho bilang isang investigador sa NBI, partikular sa economic crimes. Magkaibigan na sila mula pa noong kolehiyo. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop sa labas ng sentro. Dumating si Ana na may dalang makapal na folder. Hindi mo aakalain ang nahanap ko. Sabi ni Ana, inilapag ang folder sa mesa. Yang asawa mo. Matinik. Binuksan ni Maria ang folder. Mga bank statement, mga kopya ng loan agreements, mga expert opinion. Sa nakalipas na 2 taon, kumuha si Marco ng mga pautang sa pangalan mo na may kabuuang halaga na 1 to 25 million simula ni Ana. Alam mo ba to? Ano? Namutla si Maria. Heto ang mga kontrata. Nandito ang pirma mo. O kung anuman ang dapat na pirma mo. Kinuha ni Maria ang mga kontrata at sinuri ang mga ito. Ang mga pirma ay halos kamukha ng sa kanya. Pero, hindi ito ang pirma ko. Bulong niya. Ana, hindi ko ito pinirmahan. Alam ko. Ipinadala ko na ang mga dokumento.
para sa handwriting analysis. Ang paunang resulta, 19 sa 20 na pirma, ay peke. 3 ang totoo. Doon, talagang pumirma ka. Naaalala mo? Naalala ni Maria. 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Nagdala si Marco ng ilang papel. Pirmahan mo to. Para lang sa BIR. Formalidad. Asawa kita. Kailangan ang pirma mo. Bilang co-borrower. Pumirma siya ng hindi tinitingnan. Nagtitiwala sa asawa. Akala niya, formalidad lang talaga. Ang iba pang mga pirma. Pineke niya. Patuloy ni Ana. Kumuha siya ng mga pautang sa pangalan mo. Nagsumite ng mga peking certificate of employment. Sinabi niyang nagtatrabaho ka remote. Kumikita ng ilen 150,000 kada buwan. Pero hindi ako nagtatrabaho kahit saan. 5 taon na akong walang trabaho. Eksakto. Peking mga papeles, peking mga pirma. Estafa yan. Article 315 ng Revised Penal Code. In a large scale. Hanggang 20 taon. Tinitingnan ni Maria ang mga dokumento at hindi makapaniwala. Milyon na utang nakapangalan sa kanya. Habang nasa bahay siya, nagluluto ng kanyang mga pagkain at naglalaba ng kanyang mga damit. Kumukuha siya ng mga pautang. Pinimeke ang kanyang mga pirma. Saan napunta ang pera? Tanong niya. Inilipat ni Ana ang pahina. Mga bank statement, mga litrato, isang bahagi para iligtas ang negosyo niya. Nagkaproblema siya sa BIR, malalaking multa. Isang bahagi para kay Katrina. Heto ang mga resibo. Inupahan niya ito ng kondo sa halagang 70,000 kada buwan. Mga regalo, isang pulseras na R200,000, isang singsing na R300,000, isang biyahe sa Turkey, para sa dalawa, R400,000. Lahat yan galing sa perang inutang na nakapangalan sa'yo. Tahimik na tiningnan ni Maria ang mga litrato. Si Marco kasama si Katrina. Sa mga restaurant, sa mga hotel, sa dagat, masaya, kontento. At siya, sa panahong iyon, nakaupo sa isang inuupahang kwarto, nagbibilang ng bawat sentimo para sa pagkain. Ana, sinuportahan niya ang kabit niya gamit ang mga utang ko. Nanginginig ang boses ni Maria, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa galit. Oo, at ngayon, gusto ng mga bangko na mabawi ang kanilang pera. 3 buwan ng overdue ang mga bayarin. Malapit na silang magsampa ng kaso. Sa akin? Sa'yo? Formal na nakapangalan sa'yo ang mga pautang. Pero may plano ako. Inilabas ni Ana ang isa pang folder. Kukumpirmahin ng expert analysis ang pamemeke ng mga pirma. Nasa akin ang mga medical records mo. Sa mga petsa ng pagkuha ng ilang pautang. Nasa ospital ka, naka-bed rest. Imposibleng nasa bangko ka. Ibig sabihin, mapapatunayan kung ito ay panloloko? Hindi lang mapapatunayan. Dapat mong gawin. Kung hindi, ipapasa sa'yo ang mga utang na yan. At buntis ka. Walang trabaho. Walang pera. Idedeklara kang bangkarota. Kukumpiskahin lahat ng ari-arian mo. Teka, anong ari-arian mo ngayon? Huminga ng malalim si Maria. Wala. Sa korte, tinalikuran ko lahat ng karapatan ko. Lahat ng ari-arian ay mapupunta kay Marco. Tiningnan siya ni Ana ng may pagtataka. Tinalikuran mo ang kondo, ang rest house, mga sasakyan. Lahat? Nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit? Yumuko si Maria. Ibinaba ang kanyang boses. Dahil ang mga ari-arian at mga utang ay magkaugnay. Kung ang ari-arian ay mapupunta sa kanya, ang mga obligasyon sa mga pautang ay dapat ding mapunta sa kanya. Tama ba? Nanlaki ang mga mata ni Ana. Dahan-dahang napanganga ang prinsipyo ng pag-ako ng mga karapatan at obligasyon. Maria, isa kang henyo. Isa lang akong abogado na 5 taon nang hindi nagpa-practice. Pero hindi ko pa nakakalimutan ang mga batas. Hinaplos ni Maria ang kanyang tiyan. Iniisip niyang mahina ako at tanga. Na natalo niya ako. Pero binigyan ko lang siya ng lubid para bigtiin ang sarili niya. Ngunit may isang problema.
Kumunot ang noo ni Ana. Kailangang pumayag ang mga bangko na sa kanya singilin ang utang. Hindi sa'yo. Formal na nasa pangalan mo ang mga kontrata. Kaya kailangan nating kumilos ng mabilis. Habang nagdiriwang si Marco ng kanyang tagumpay, at hindi pa niya alam kung ano ang nangyayari. Isang reklamo sa pulisya para sa panloloko na may pamemeke ng mga pirma. Expert analysis. Patunay ng aking alibi, at kasabay nito, isang sulat sa mga bangko na nagpapaliwanag ng sitwasyon. Tumango si Ana. Bukas na bukas, dadalhin ko ang mga materyales sa piskalya. May mga koneksyon ako doon. Mabilis na ma-file ang kaso. At ikaw, ihanda mo ang mga sulat sa mga bangko. Ipaliwanag mo na peke ang mga pirma, na ang ari-arian na ginamit bilang kolateral para sa mga pautang ay pag-aari na ngayon ni Marco. Nakasangla ba ang kondo? Hindi lahat, ang share mo lang. Pero ngayon, buong kondo na ay sa kanya. Kaya dapat, sa kanya na rin ang mga utang. Naramdaman ni Maria ang isang malamig na tagumpay na dumadaloy sa kanyang loob. Hindi siya naghihiganti. Ginagamit lang niya ang batas. Eksakto tulad ng itinuro sa unibersidad. Dapat protektahan ng batas ang mga inosente at parusahan ang mga nagkasala. Mayroon pa, ibinaba ni Ana ang kanyang boses. Tiningnan ko ang kanyang mga email sa trabaho. May access ka ba sa kanyang email? Dati, hindi niya pinalitan ng mga password. Natatandaan ko, kung gayon. Tingnan mo, may mga email doon sa isang abogado. 6 na buwan na ang nakalipas. Pinlano na niya ang annulment noon pa. Nagkonsulta kung paano ka iiwanang walang-wala. Sa sasakyan pa uwi, binuksan ni Maria ang email ni Marco mula sa kanyang telepono. Totoo nga, hindi niya pinalitan ng password. Masyadong kumpiyansa. Hindi inakalang kaya niyang lumaban. Isang folder na may pangalang abogado. Mga email. Kay Attorney Jimenez. Ang petsa. 6 na buwan na ang nakalipas. Noong 2 buwan pa lang ang kanyang pagbubuntis. Attorney Jimenez. Paano ko po masisiguro na sa akin mapupunta ang karamihan ng ari-arian sa annulment? Ang asawa ko ay hindi nagtatrabaho. Nasa bahay lang. Mapapatunayan ko ba na lahat ay ako ang nagpundar? Sagot ng abogado. Maaari. Pero mas magandang mag-ingat. Kumuha ka ng mga pautang sa pangalan niya, kung posible. Sa annulment, magiging utang niya iyon. At ang ari-arian ay sayo. Isasaalang-alang ng korte ang kanyang mga obligasyon sa paghahati. Sumunod na email. Naiintindihan ko. Paano kung ayaw niyang kumuha ng pautang? Mas komplikado. Pero maaaring subukan sa pamamagitan ng mga peking income statements. Kung maipapakita mo na kumikita rin siya, maaring gamitin ang mga kitang iyon bilang argumento para sa kanyang creditworthiness. Binasa ni Maria ang mga email at nanlamig ang kanyang buong katawan. Kaya pala lahat ay planado. Ang pagbubuntis, ang mga pautang, ang annulment. Kinuwenta na niya lahat noon pa. Plano siyang iwanang buntis na may 25 milyon na utang. Walang kahit isang sentimo. Isinabi niya ang buong email thread. Ipinadala sa sarili niya. Ebidensya ng sinadyang panloloko. Halos hindi nakatulog si Maria ng gabing iyon. Nakahiga siya. Hinahaplos ang kanyang tiyan. Nararamdaman ang pagsipa ng sanggol. Ang kanyang anak, na dapat sana'y isinilang sa isang inang bangkarota, baon sa utang, na may amang manloloko. Ngunit ngayon, magiging iba na ang lahat. Lunes ng umaga, nagising si Marco sa kondo ni Katrina. Nagdiwang sila ng kanyang tagumpay hanggang 3 ng madaling araw. Champagne, mamahaling restaurant, mga regalo para kay Katrina. Gumastos siya ng ayan 200,000 sa isang gabi. Pero kaya na niya ngayon lahat ng ari-arian ay sa kanya na. 100 milyon, malinis. Tumunog ang telepono ng 7 ng umaga. Inis na inabot ni Marco ang telepono sa bedside table. Hello? Ginoong De Leon? Ito po ang collections department ng BDO. Mayroon po kayong overdue na utang na nagkakahalaga ng 1 milyon. Napaupo si Marco sa kama. Anong utang?
Wala akong inutang sa bangko ninyo. Ang pautang po ay nakapangalan kay Maria Santos Reyes. Ayon po sa desisyon ng korte, lahat ng ari-ariang nakapangalan sa kanya ay nailipat na sa inyo at kasama ng mga ari-arian, nailipat na rin ang mga obligasyon. Anong ari-arian? Anong obligasyon? Ang condominium unit sa BGC. Nakasangla po iyon para sa pautang. Tinanggap ninyo ang kondo. Sa makatuwid, tinanggap ninyo na rin ang mga obligasyon sa utang. Ayon po iyan sa Civil Code. Nagkakamali kayo. Wala akong tinanggap. Mayroon po kaming kopya ng desisyon ng korte tungkol sa paglipat ng pag-aari. Sa loob ng 3 araw, inaasahan naming babayaran ninyo ang utang. Kung hindi ay sisimulan na namin ang proseso ng legal na paniningil. Ibinaba ni Marco ang telepono. Kumakabog ang puso. Ay, 9 milyon. Anong pautang? Tumunog ulit ang telepono. BPI. Pagkatapos ay Metrobank. At 2 pang bangko. Pare-pareho ang sinasabi. Mga overdue na pautang na nakapangalan kay Maria. Na ngayon ay itinuturing na niyang utang. Dahil tinanggap niya ang mga ari-arian. Pagsapit ng 9 ng umaga. Naunawaan ni Marco ang laki ng sakuna. 25 milyon na utang. Mga interes. Mga penalty. Umaabot na sa at 30 milyon. At ang kanyang mga ari-arian ay nagkakahalaga lang ng 105 milyon sa papel. Pero sa totoong bentahan, baka ay 90 milyon lang. Mabilis niyang tinawagan si Maria. Cannot be reached. Nag-text siya. Anong kalokohan to? Anong mga utang? Message not delivered. Na-block na siya. Nagising si Katrina sa kanyang mga sigaw. Marco, anong nangyayari? Manahimik ka! Sigaw niya. Nagtampo si Katrina. Ngunit nanahimik na lang. Nagpabalik-balik si Marco sa loob ng kondo. Tumatawag sa mga bangko, humihingi ng paliwanag. Ang paliwanag ay simple. May mga loan agreement. May mga overdue na bayarin. May desisyon ng korte. Tungkol sa paglipat ng ari-arian. Bayaran ang utang. O humanda sa kaso. Pero hindi ko alam ang tungkol sa mga utang na yan. Sigaw ni Marco, sa telepono. Dapat ninyong sinuri, bago tanggapin ang ari-arian. Tinanggap ninyo ang ari-arian ng kusa, ayon sa desisyon ng korte. Wala kaming kinalaman diyan. Pagsapit ng 10 ng umaga, nagmamadaling pumunta si Marco sa kanyang abogado. Si Attorney Jimenez. Pumasok siya sa opisina ng walang appointment, inihagis sa mesa ang mga printout mula sa mga bangko. Attorney, ipaliwanag mo to. Sinuri ng abogado ang mga dokumento. Humaba ang kanyang mukha. Ginoong De Leon, napakasama nito. Anong masama? Magsalita ka ng maayos. Ang dati mong asawa ay kumuha ng mga pautang na 125 milyon. Sa paghahati ng ari-arian, nakuha mo lahat ng nakapangalan sa kanya. At ayon sa Civil Code, sa paglipat ng ari-arian, na ililipat din ang mga kaugnay na obligasyon. Pero hindi ko alam ang tungkol sa mga utang. Problema mo na yan. Dapat mong sinuri bago tanggapin ang ari-arian. Nagtanong sa mga bangko. Sinuri kung may mga encumbrance. Sinadya niyang hindi sabihin. Higit pa riyan, tinanong siya ng korte kung kusa niyang tinatalikuran ang ari-arian. Kinumpirma niya. Natuwa ka pa nga, di ba? Kinunan mo pa ng video habang pumipirma siya. Napaupo si Marco. Sa kanyang isip, nag-flashback ang mga eksena. Si Maria sa korte. Kalmado. Walang emosyon. Ang kanyang mga salita sa paglabas. Congratulations. Ngayon, lahat ng yan ay tunay na sayo na. Alam niya. Alam niya. Sa buong panahon. Attorney, anong gagawin ko? Bayaran ang mga utang. Walang ibang paraan. Pero wala akong 30 milyon. Kung gayon, magsasampa ng kaso ang mga bangko? Ipapa-freeze ang mga ari-arian mo kondo, rest house, mga sasakyan, at ibebenta sa auction. Kung hindi sapat ang kikitain, mananatili kang may utang. Bangkarota na ako. Tumango ang abogado. Higit pa riyan, sinuri ko ang mga kontrata.
Marami sa mga pirma ni Maria ay mukhang kakaiba. Kung sasabihin niyang hindi niya pinirmahan ang mga kontratang ito, magkakaroon ng investigasyon. Kung mapatunayang peke, criminal case yan. Estafa. Pero hindi ako ang namemeke. Naputol ang sasabihin ni Marco. Tinitigan siya ng abogado. Hindi ikaw? Nanahimik si Marco. Siyempre, siya. Ilang kontrata ay pinirmahan mismo ni Maria. Nagtitiwala sa kanya. Ang iba, siya na ang pumirma para sa kanya. Akala niya, hindi malalaman ni Maria. Pagkatapos ng annulment, ipapasa sa kanya ang mga utang at aalis siya kasama si Katrina, magsisimula ng bagong buhay. Ginoong De Leon, kung magkakaroon ng expert analysis at mapatunayang peke, maaari kang makulong ng hanggang 20 taon. Payo ko, humanap ka ng paraan para makipag-usap sa dati mong asawa. Baka pumayag siyang hindi magsampa ng reklamo. Lumabas si Marco sa opisina ng abogado. Naguguluhan ang isip. Makipag-usap kay Maria? Hindi man lang niya sinasagot ang tawag. Nagmamadali siyang pumunta sa inuupahang kwarto nito. Isang kapitbahay ang nagbukas ng pinto. Umalis na si Maria noong isang araw. Hindi ko alam kung saan. Tinawagan ni Marco ang kanilang mga kaibigan. Walang nakakaalam kung nasaan siya. O ayaw nilang sabihin. Nang gabi, tumawag sa kanya si Ana. Marco? Si Ana. To, kaibigan ni Maria. Pinapasabi ni Maria. Kung gusto mong makipag-usap, pumunta ka bukas sa Old Manila Cafe ng 3 ng hapon. Mag-isa ka lang. Kinabukasan, dumating si Marco sa cafe, kalahating oras bago ang usapan. Ninenerbiyos. Sunod-sunod ang yosi. Dumating si Maria eksaktong 3:00. Nakasuot ng simpleng bestida at may dalang maliit na bag. Mas lalo pang lumaki ang kanyang tiyan. Umupo siya sa tapat. Umorder ng tsaa na may gatas. Anong ginawa mo? Pasigaw na bulong ni Marco. Yumuko sa mesa. Prinotektahan ko ang sarili ko at ang anak ko. Kalmadong sagot ni Maria. Sinadya mong planuhin lahat. Ibinigay mo ang ari-arian para ipasa sa akin ang mga utang. Ibinigay ko sa iyo kung ano ang ikaw mismo ang nagpangalan sa akin. Kasama ang mga obligasyong ikaw rin naman ang gumawa. Ikaw ang pumirma sa mga kontrata. 3 kontrata sa 22. Ang iba, ikaw ang pumirma. Pinemeke ang pirma ko. Kinumpirma na yan ng expert analysis. Namutla si Marco. Anong expert analysis? Inilabas ni Maria ang isang folder mula sa kanyang bag. Inilagay sa mesa. Handwriting analysis. 19 na pirma. Peke. Heto ang resulta ng eksperto. At heto ang mga medical records ko. Sa mga petsa ng pagkuha ng 8 pautang. Nasa ospital ako. Naka-bed rest. Imposibleng nasa bangko ako. 2 buwan kang nangolekta ng ebidensya. Mula noong nalaman ko ang tungkol sa mga pautang. Sinubukang kontrolin ni Marco ang sarili. Maria, mag-usap tayo. Ibabalik ko sa iyo ang kalahati ng ari-arian. Hatiin natin ang mga utang. Hindi ko sinasadyang lokohin ka. Nasa mahirap na sitwasyon lang ang negosyo. Ang Go and 25 million ay hindi mo ginastos sa negosyo. Putol ni Maria. Ang 7 million para bayaran ang mga personal mong utang. Ang natitira, para kay Katrina. Ang kondo para sa kanya. Mga regalo, mga bakasyon. Heto, ang mga bank statement. Inilabas niya ang isa pang tumpok ng dokumento. Nakita ni Marco ang mga resibo. Mga litrato. Ang kamay niya kasama si Katrina sa isang restaurant. Ang kanilang mga biyahe. Ang singsing sa daliri nito. Sinuportahan mo ang kabit mo gamit ang perang inutang sa pangalan ko. Patuloy ni Maria. Habang buntis ako, muntik ng makunan. Inupahan mo siya ng kondo sa halagang 70,000 kada buwan. Bukas, isusumite na ni Ana ang mga materyales sa piskalya. Magkakaroon ng criminal case para sa Article 315 ng Revised Penal Code. Estafa. Hanggang 20 taon. Hinawakan siya ni Marco sa braso. Maria, huwag. Ako ang ama ng anak mo. Inalis niya ang kanyang kamay. Hinaplos ang tiyan. Kaya ko nga ito ginagawa.
Hindi lalaki ang anak ko na may amang kriminal. Mas mabuti pang walang ama. Ibabalik ko lahat. Ibenta ko ang kondo, ang rest house. Babayaran ko ang mga utang. Huli na, nagsampa na ng kaso ang mga bangko. Bukas, sisimulan na ang pag-embargo sa mga ari-arian. Sinira mo ang buhay ko. Tiningnan siya ni Maria sa mata. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, walang takot, walang sakit, tanging isang malamig na determinasyon. Ikaw mismo ang sumira sa buhay mo. Noong pinemeke mo ang mga pirma ko. Noong kumuha ka ng mga pautang sa pangalan ko. Noong pinlano mong iwan akong buntis na baon sa utang. Oo, nakita ko ang email ninyo ng abogado mo. 6 na buwan na ang nakalipas. Pinlano mo na lahat. Naintindihan ni Marco. Alam niya lahat. Bawat hakbang niya. Bawat kasinungalingan. Bawat kataksilan. Anong gusto mo? Mahinang tanong niya. Katarungan. Napanagutan mo ang iyong mga krimen. Para makita ng ibang babae na posible silang lumaban. Posibleng gamitin ng batas laban sa mga mapanlinlang. Tumayo siya. Inilagay sa mesa ang bayad para sa tsaa. Paalam, Marco. Magkita na lang tayo sa korte. Sinubukan niyang pigilan siya. Ngunit nakalabas na siya ng cafe. Nakaupo si Marco. Nakatitig sa mga dokumento sa mesa. Expert analysis. Medical records. Bank statements. Mga email sa abogado. Tinalo siya ng husto. Akala niya, mahina si Maria, dependent, sira na, ngunit sistematiko siyang nangolekta ng ebidensya. Pinag-aralan ng mga batas. Nagtayo ng depensa. At ang pinakamasaklap, tama siya. Ayon sa batas, ganap siyang tama. Miyerkules, dumating ang mga sheriff sa opisina ni Marco. Tinatakan ang kondo at rest house, at hinatak ang parehong sasakyan mula mismo sa parking lot ng opisina, sa harap ng mga empleyado at kliyente. Lahat ay nakatingin, nagbubulungan. Pagsapit ng Biyernes, kumalat na ang kwento sa buong business community. Nagsimulang kanselahin ng mga partner ang mga kontrata. Humihingi ng paunang bayad ang mga supplier. Nag-resign ang mga empleyado. Hindi na hinintay ang pagbagsak ng kumpanya. Nalaman ni Katrina ang tungkol sa mga utang mula sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa bangko. Nag-iskandalo siya. Nangako ka ng magandang buhay. Sabi mo, giginhawa tayo pagkatapos ng annulment, pero may utang ka palang 30 milyon. Katrina, teka, aayusin ko lahat. Anong aayusin mo? Kinuha na lahat ng sheriff. Sinuportahan mo ako gamit ang perang inutang ng buntis mong asawa? Inimpake niya ang kanyang mga gamit sa harap mismo ni Marco. Sinubukan siyang pigilan. Nagmakaawa. Nangakong aayusin ang mga problema. Ngunit hindi natinag si Katrina. Humanap ka ng ibang tanga na maniniwala sa mga pangako mo. Kailangan ko ng isang matagumpay na lalaki. Hindi isang bangkarota. Pagkalipas ng 1 linggo, nakita ni Marco sa social media ang litrato niya. Yakap niya ang karibal ni Marco sa negosyo. Si Ginoong Paulo Serrano, may-ari ng isang chain ng hardware stores. Sa kanyang daliri, may isang engagement ring. Ang pagkakanulo ni Katrina ay mas masakit pa kaysa sa pagbagsak ng kanyang negosyo. 2 taong relasyon, mga pangako, mga plano para sa hinaharap. Gumuho lahat sa loob ng ilang araw. Naglasing si Marco sa naka-embargong kondo. Hindi pa siya pinalalabas ng mga sheriff hanggang sa maibenta ito sa auction. Pwede siyang manirahan doon, ngunit pinutulan na ng kuryente at tubig dahil sa hindi pagbabayad. Sunod-sunod ang tawag ng mga kolektor sa kanyang telepono. Hindi na niya sinasagot. Pinatay na lang niya ito. At noong Lunes, pinuntahan siya ng mga taga-NBI. May criminal case na isinampa laban sa iyo para sa kasong estafa gamit ang pamimeke ng mga dokumento. Ginoong Marco de Leon, akusado ka sa paglabag sa Article 315 ng Revised Penal Code, basa ng investigador, estafa in a large scale, na isinagawa sa pamamagitan ng pamimeke ng mga dokumento. Hindi ako namimeke, subok na tanggi ni Marco. Kinumpirma ng expert analysis na daslimito na pirma ni Ginang Reyes ay hindi niya ginawa kundi ng ibang tao.
Sa mga araw ng pagkuha ng 8 pautang, si Ginang Reyes ay nasa ospital na kinumpirma ng mga dokumento. Ako ay kumikilos para sa kapakanan ng pamilya, para iligtas ang negosyo. Sa perang inutang, binayaran mo ang upa ng kondo para sa isang third party, si Binibining Katrina Singson. Binayaran mo ang kanyang bakasyon sa ibang bansa. Bumili ng mga mamahaling regalo. Hindi iyon para sa kapakanan ng pamilya, kundi paglustay ng perang nakuha sa panloloko. Ipinakita ng investigador ang mga bank statement, resibo, litrato, lahat ay dokumentado. Propesyonal ang trabaho ni Ana. Bawat sentimo ay na-trace. Bawat gastos ay naitala. Ikaw ay ilalagay sa ilalim ng hold departure order. Kukumpiskahin ang iyong pasaporte. Kinunan ng litrato si Marco. Kinuha ang kanyang mga fingerprint. Pumirma siya sa isang tumpok ng papel. Hindi lubos na nauunawaan kung ano ang pinipirmahan. Sa kanyang isip, umuugong. Criminal case. Estafa. Hanggang 20 taon. Gabi. Nakaupo siya sa madilim na kondo na walang kuryente. Umiinom ng alak mula sa bote. Naaalala niya kung paano niya ipinagdiwang ang tagumpay. Sa isang restaurant 1 linggo lang ang nakalipas, kung paano niya pinagtawanan si Maria. Tinawag siyang tanga. Pero mas matalino pala siya. Sobrang talino. Ang kanyang telepono, na binuksan sandali, ay nag-vibrate. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Mabagal ang katarungan. Pero tiyak. Ingatan mo ang sarili mo, Maria. Inihagis ni Marco ang telepono sa pader. Ang paglilitis ay itinakda pagkatapos ng 2 buwan. Sa panahong iyon, naging impyerno ang buhay ni Marco. Naibenta ang kondo sa auction sa halagang 40 milyon, mas mababa sa market value. Ang rest house, 40 milyon. Ang mga sasakyan, kinuha sa napakababang halaga. Kabuuang nakolekta ay AUYA 60 milyon. Dito, binayaran ang AUYA 50 milyon na utang sa mga bangko. Ang natitirang AUYA 7 milyon ay nanatiling utang ni Marco. Dagdag pa ang mga interes na patuloy na tumutubo. Umuupa siya ng kwarto sa isang boarding house sa halagang R8,000 kada buwan. Bangkarota ang kumpanya. Nagsialisan ang mga empleyado. Wasak ang kanyang reputasyon sa business community. Walang gustong makipagnegosyo sa isang manloloko. Dumalaw ang kanyang ina, umiiyak. Marco, anak, paano mo nagawang lokohin ang buntis mong asawa, magnakaw ng pera? Hindi ako nagnakaw, ma. Kumuha ako ng pautang sa pangalan niya, pinemeke ang mga pirma. Hindi maipaliwanag ni Marco, kahit sa sarili niya, kung paano siya umabot sa puntong ito. Noong una, isang pautang para sa negosyo, para iligtas sa mga multa ng BIR. Tapos, pangalawa, pangatlo, naging ugali na ang pumirma para kay Maria. Wala naman siyang alam sa pinansya. Nasa bahay lang, nagluluto ng sopas. Bakit pa siya iistorbohin? At pagkatapos, dumating si Katrina. Bata, masayahin, ambisyosa. Gusto niya ng marangyang buhay. Gusto ni Marco na ibigay iyon sa kanya. Kaya kumuha pa siya ng mga pautang para sa kondo niya. Para sa mga regalo, para sa mga bakasyon. Kinukumbinsi niya ang sarili na babayaran niya rin lahat. Naaangat ang negosyo, magkakapera, at hihiwalayan lang si Maria. Iiwanan na may minimum. Hindi naman siya aalis kahit saan. Di ba? Walang trabaho. Walang pera. Pero hindi pala si Maria, ang babaeng inaakala niya. Araw ng paglilitis, puno ang courtroom. Nakita ni Marco ang mga mamamahayag, mga blogger, mga aktivista na may mga placard, katarungan. Para sa kababaihan, ikulong ang mga manloloko. Naging viral ang kwento sa media. 1 linggo na ang nakalipas. Ang mga headline ay sumisigaw. Buntis na babae. Tinalo ang asawang manloloko. Paano ginamit ng asawa ang batas laban sa manloloko? Legal na patibong. Ang kwento ng isang annulment
Nasa panig ni Maria ang publiko. Pinag-uusapan sa mga women's forums ang kanyang stratehiya, hinahangaan ang kanyang talino at katatagan. Si Marco naman ay ipininta bilang isang kontrabida, isang taksil, isang kriminal. Nakaupo siya sa upuan ng akusado, suot ang isang murang suit. Katabi niya ang isang abogado, hindi si Attorney Jimenez. Tumanggi na iyon sa kaso. Isang bagong abogado, bata, mula sa Public Attorney's Office. Magsitayo. Ang korte ay nasa session na. Pumasok si Hukom Morales sa silid. Ang parehong hukom na nag-asikaso ng kanilang annulment. Tiningnan niya ang silid. Tumingin kay Marco. Sa kanyang tingin, mababasa ang pagkadismaya. Dinidinig ang kasong kriminal laban kay Marco de Leon sa paglabag sa Article 315 ng Revised Penal Code, simula niya. Tumayo ang piskal. Isang babae sa kanyang 40. Strikta. May matigas na tingin. Kagalang-galang na hukom. Si Ginoong de Leon ay akusado ng estafa in a large scale. Sa pagitan ng 2022 at 2024, kumuha siya ng 22 loan agreement sa pangalan ng kanyang asawa, si Maria Santos Reyes, na may kabuuang halaga na 25 milyon. 19 sa mga pirma ni Ginang Reyes ay hindi niya ginawa, kundi ng akusado na kinumpirma ng handwriting analysis. Binasa ng piskal ang sakdal. Nakikinig si Marco na parang isang hatol. Bawat salita ay tumatama sa kanya. Ang perang nakuha sa panluloko ay ginastos ng akusado para sa kanyang personal na pangangailangan. Pagsuporta sa isang kabit, pagbili ng mga mamahaling regalo, pagbabayad sa kanilang mga bakasyon sa ibang bansa. Sa panahon ng pagkuha ng mga pautang, si Ginang Reyes ay buntis. Nasa isang mahinang kalagayan. Sinamantala ito ng akusado. Tumango ang hukom. Akusado, inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Tumayo si Marco. Pinayuhan siya ng kanyang abogado na aminin ang kasalanan ng bahagya. Magsisi. Humingi ng mas magaan na parusa. Maaaring mabawasan nito ang kanyang sentensya. Inaamin ko po ng bahagya. Mahinang sabi niya, totoo pong kumuha ako ng mga pautang sa pangalan ng aking asawa, ngunit hindi para manloko. Inililigtas ko po ang negosyo, sinusubukang iligtas ang aming pamilya. Ang pagbabayad sa apartment ng isang kabit ay pagliligtas sa pamilya? Malamig na putol ng piskal. Iyon po ay nangyari na noong magulo na ang aming relasyon. Ang relasyon ninyo ni Binibining Singson ay nagsimula 2 taon na ang nakalipas, ayon sa mga testimonya ng mga saksi. Sa panahong iyon, buntis ang inyong asawa sa kanyang unang anak. Ang pagbubuntis ay nagtapos sa isang miscarriage. Nakikita mo ba ang koneksyon ng mga pangyayaring ito? Nanahimik si Marco. Ano ang sasabihin niya? Na hindi niya iniisip ang kanyang asawa noon, ang kanyang nararamdaman, na wala siyang pakialam. Tinitigan siya ng hukom. Nang matagal, tinatawagan ng saksi ng prosekusyon, si Ginang Maria Santos Reyes. Pumasok si Maria sa silid. Ang kanyang tiyan na 7 buwan ng buntis ay kitang-kita. Dahan-dahan siyang naglakad, hawak ang kanyang baywang, at umupo sa upuan ng saksi. Tiningnan siya ni Marco, at hindi siya nakilala. Hindi ito ang Kimi. Takot na babaeng ininsulto niya sa mga nakaraang taon. Ito ay isang malakas, kumpiyansang tao. Tuwid ang likod, matatag ang tingin, kalmado ang boses. Nagsimulang magtanong ang piskal. Ginang Reyes, maaari mo bang isalaysay sa korte ang tungkol sa inyong relasyon ng akusado? Huminga ng malalim si Maria. Nagkakilala po kami 8 taon na ang nakalipas. Kakatapos ko lang po sa law school. Nagtatrabaho bilang legal assistant. Si Marco po ay nagpapalago ng kanyang negosyo. Ang unang 3 taon po ay maganda. Pagkatapos, nagbago ang lahat. Nagkwento siya ng kalmado. Walang drama. Simpleng nagsasalaysay ng mga katotohanan. Kung paano siya kinumbinsi ni Marco na iwan ang trabaho. Kung paano nagsimula ang mga pagtataksil. Kung paano siya ininsulto sa harap ng mga kaibigan. Pinaramdam sa kanya na wala siyang kwenta.
Sinubukan ko pong magbuntis. Akala ko, maililigtas ng isang anak ang aming pagsasama. Ngunit 2 beses po akong nakunan. Sabi ng mga doktor, dahil sa stress. Hindi itinago ni Marco ang kanyang mga pagtataksil. Umuuwi siya, na may mga bakas ng ibang babae sa kanyang damit. Nabuhay po ako sa palaging kaba at tensyon. Nakikinig ang buong silid. Pigil ang hininga. Nagsusulat ang mga mamamahayag. Nagpupunas ng luha ang mga aktivista. Nang sa wakas ay nabuntis ako at umabot ng 4 na buwan. Sinabi ni Marco na gusto na niyang makipaghiwalay. Sabi niya, tapos na ang serbisyo mo. Ang mga salitang iyon. Tatandaan ko, habang buhay, napayo ko si Marco sa kanyang upuan. Naalala ang usapang iyon. Totoo. Sinabi niya iyon. Masakit. Malupit. Hindi iniisip ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos po ay nagsimula ang proseso ng annulment. Patuloy ni Maria. Hinihiling ni Marco na mapunta sa kanya ang lahat ng ari-arian. Pumayag po ako. Hindi dahil natakot ako o sumuko, kundi dahil sa panahong iyon, alam ko na ang tungkol sa mga pautang. Yumuko ang hukom. Paano mo nalaman? Nagkataon lang po. Tumawag sa akin mula sa bangko. Napagkamalan ang numero ng telepono. Sinabi ang tungkol sa overdue na utang na ay milyon. Hindi ko po naintindihan kung tungkol saan. Nagsimula po akong mag-imbestiga. Lumapit ako sa kaibigan kong si Ana. Isa siyang investigador. Tinulungan po ako ni Ana na mangalap ng impormasyon. Inilabas ni Maria ang isang folder mula sa kanyang bag. Narito po ang lahat ng loan agreements. Narito ang expert analysis ng mga pirma. 19 ang peke. 3 ang totoo iyong mga pinirmahan ko. Sa hiling ng aking asawa, nagtitiwala sa kanya. Sabi niya, para lang daw sa BIR. Formalidad. Naniwala po ako. Ipinakita niya ang mga medical records. Sa mga araw ng pagkuha ng 8 pautang, nasa ospital po ako, naka-bed rest. Narito po ang mga sertipiko mula sa ospital. Imposible pong nasa bangko ako. Kinuha ng piskal ang mga dokumento, ipinasa sa hukom. Nakita ni Marco kung paano sinuri ng hukom ang mga papel. Kumunot ang noo. Ano ang naramdaman mo noong nalaman mo ang tungkol sa mga pautang? Tanong ng piskal. Nanahimik si Maria, naghahanap ng mga salita. Noong una po, gulat, 25 milyon na utang sa pangalan ko. Wala akong trabaho. Buntis. Malapit ng manganak. Ang mga utang na iyon ay maaaring sumira sa buong buhay ko. Pagkatapos, dumating ang takot, tapos ang galit, at pagkatapos, naalala ko na isa akong abogado. At nagsimula akong mag-isip kung paano ko poprotektahan ang sarili ko gamit ang legal na paraan. Sabihin mo sa amin ang tungkol sa iyong plano. Hinaplos ni Maria ang kanyang tiyan. Pinag-aralan ko po ang mga batas. Sinasabi sa Civil Code na sa paglipat ng mga karapatan sa ari-arian, na ililipat din ang mga kaugnay na obligasyon. Naintindihan ko na, kung makukuha ni Marco ang lahat ng ari-arian sa annulment, makukuha niya rin ang mga utang. Ang kanyang kasakiman, ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Isinusulat ng mga mamamahayag ang bawat salita. Hindi po ako naghiganti, matatag na patuloy ni Maria. Nagdepensa po ako. Prinotektahan ko ang sarili ko at ang aking magiging anak. Pinimeke ni Marco ang mga pirma ko. Kumuha ng malalaking utang sa pangalan ko at plano akong iwanan na baon sa mga utang na iyon. Walang kahit isang sentimo. Ginamit ko lang po ang batas para ibalik sa kanya ang responsibilidad sa kanyang mga ginawa. Tumingin siya kay Marco. Sa unang pagkakataon sa buong pagdinig, tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Akala mo mahina ako. Na hindi ako aalis kahit saan, natitiisin ko lahat. Ngunit nagkaroon ako ng dahilan. Para maging malakas. Muli niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Hindi dapat lumaki ang anak ko na may amang kriminal. Sa kahirapan. Pasan-pasan ang mga utang ng iba. Ginawa ko ang dapat kong gawin, tulad ng kahit sinong ina. Prinotektahan ko ang aking anak. Sinubukang umatake ng abogado ni Marco.
Ngunit minanipula mo ang proseso ng korte. Sinadya mong hindi sabihin ang tungkol sa mga utang. Hindi ko po obligasyong sabihin. Kalmadong sagot ni Maria. Dapat ay sinuri ni Marco mismo ang ari-arian bago niya ito tanggapin. Iyon po ang kanyang obligasyon. Ayon sa batas. Wala po akong nilabag na batas. Ginamit ko ang aking kaalaman sa batas para sa self-defense. Tumango ang hukom. Tama iyon. Kumilos si Ginang Reyes sa loob ng sakop ng batas. Ang mga sumunod na saksi ay mga empleyado ng bangko. Kinumpirma nila na si Marco mismo ang nagdala ng mga dokumento. Nagmamadali sa pagproseso. Sinasabi niyang abala ang kanyang asawa, na kumikilos siya sa pamamagitan ng isang special power of attorney, kahit wala namang ganoon. Ang handwriting expert ay nagbigay ng conclusion. Na ang tinapirma ay hindi ginawa ni Maria, kundi ng ibang tao. Malamang ay isang lalaki. Ang mga doktor mula sa ospital ay kinumpirma na si Maria ay nakakonfine sa mga nasabing petsa. Hindi siya maaaring lumabas. Naka-strict bed rest siya. Si Ana ay tumestigo bilang saksi. Ikinuwento ang tungkol sa investigasyon. Nakita namin ang mga email ng akusado sa kanyang abogado. May petsang 6 na buwan na ang nakalipas. Doon, pinag-usapan ang plano na kumuha ng maraming pautang sa pangalan ng asawa. Pagkatapos ay hiwalayan ito at iwanan sa kanya ang mga utang. Narito po ang mga printout ng mga email. Ipinasa niya ang mga dokumento sa korte. Tinakpan ni Marco ang kanyang mukha. Ang mga email na iyon ay pumatay sa kanyang huling pag-asa para sa mas magaan na parusa. Pinatunayan nito ang intensyon, ang masamang balak. Binasa ng piskal ang mga email ni Marco sa abogado. Maaari ko bang iwanan sa asawa ko ang mga utang sa annulment? Paano kumuha ng mga pautang na hindi niya malalaman? Pagkatapos ng annulment, sa akin na ang kondo at rest house, at sa kanya ang mga utang. Hindi ito pagtatangkang iligtas ang negosyo. Ito ay isang planadong panloloko, laban sa sarili niyang buntis na asawa. Nagpatuloy si Ana. Nakita rin ang mga text messages niya kay Binibining Singson. Heto ang isang mensahe. Iiwanan ko siyang walang-wala. Sa atin na ang kondo at rest house. Hayaan siyang manirahan kasama ang bata sa isang studio unit. At tayo, magpapakasaya. Nangako ang akusado sa kanyang kabit ng isang buhay na magkasama sa kapinsalaan ng pagpapahirap sa kanyang buntis na asawa. Nag-ingay ang mga tao sa silid sa galit. May isinigaw ang mga aktivista. Pinatahimik sila ng hukom. Nakaupo si Marco. Alam na tapos na ang lahat. Bawat ebidensya, bawat saksi ay tumatapos sa kanya. Ang intensyon, ang kalupitan, ang pagiging walang awa. Lahat ay inilantad. Naalala niya ang mga salita ni Maria sa cafe. Ikaw mismo ang sumira sa buhay mo. Tama siya. Ibinigay ng piskal ang kanyang pangwakas na argumento. Kagalang-galang na hukom, ang nasa harap natin ay hindi isang krimen na ginawa dahil sa bugso ng damdamin. Ito ay isang planado. Maraming hakbang na panloloko. Ginamit ng akusado ang tiwala ng kanyang asawa, ang kanyang mahinang kalagayan bilang isang buntis. Pinimeke ang kanyang pirma ng 22 beses. Nakuha sa panloloko ang 25 milyon. Ginastos niya ang perang ito para sa kanyang sariling kapakanan at pagsuporta sa isang kabit. Plano niyang iwanan ang kanyang asawa, kasama ang isang bagong silang na sanggol, na walang iiwan, kundi mga utang. Ito ay isang krimen laban sa pamilya, laban sa pagiging ina, laban sa sangkatauhan. Hinihiling ko ang pinakamataas na parusa na 12 hanggang 20 taon na pagkakakulong sa pambansang bilangguan, buong pagbabayad ng pinsala sa biktima at sa mga bangko, at pagbabawal sa kanya na magnegosyo sa loob ng 5 taon. Sinubukang pagaanin ng abogado ni Marco ang sitwasyon. Ang aking kliyente ay umamin sa kasalanan. Nagsisisi sa kanyang ginawa. Handa siyang bayaran ang pinsala. Hinihiling na isaalang-alang na kumilos siya sa isang mahirap na sitwasyon sa buhay. Anong mahirap na sitwasyon? Putol ng piskal. Mayroon siyang matagumpay na negosyo. Kondo, rest house, mga sasakyan,
Ang mahirap na sitwasyon ay nasa kanyang buntis na asawa, na kanyang niloko at ninakawan. Umalis ang hukom para mag-deliberate. 1 oras ng nakakabahalang paghihintay. Nakaupo si Marco, nakatitig sa sahig. Naghihintay si Maria sa pasilyo, kasama si Ana na sumusuporta sa kanya. Sa wakas, bumalik ang hukom. Magsitayo ang lahat. Ang korte ay nag-deliberate at, matapos isaalang-alang ang lahat ng sirkumtansiya ng kaso, ay naglalabas ng sumusunod na hatol, simula niya. Si Marco de Leon ay napatunayang nagkasala sa paglabag sa Article 315 ng Revised Penal Code. Nanghina si Marco. Inalalayan siya ng kanyang abogado. Hinatulan siya ng pagkakakulong ng 15 taon sa pambansang bilangguan. Inoorden din ng korte na bayaran ni De Leon ang mga bangko ng IS 10 milyon na natitirang utang at bayaran si Maria Santos Reyes ng kompensasyon para sa moral damages na nagkakahalaga ng IR 1 milyon. Tinatanggalan din si De Leon ng parental rights sa kanyang magiging anak dahil siya ay nagdudulot ng panganib sa kaligtasan at kapakanan ng bata. Pinagbabawalan siyang magnegosyo sa loob ng 5 taon. Pagkatapos niyang makalaya, napaupo si Marco sa upuan. 15 taon sa kulungan. Tinanggalan ng parental rights. 10 milyon na utang na babayaran niya habang buhay. At bigla, tumayo ang hukom. Sa ikinagulat ng lahat. At nagsimulang pumalakpak. Habang nakatingin kay Maria, natigilan ang buong silid. Pagkatapos ay nagsalita ang hukom. Ginang Reyes, nilalabag ko ang protokol. Ngunit hindi ko maiwasang sabihin ito. Sa 30 taon ko sa serbisyo, nakakita ako ng daan-daang babae na sinira. Dinurog ng mga mapanlinlang, na tulad ng akusado. Nagtiis sila, nanahimik, natakot. Ipinakita mo na posible kang lumaban. Ginamit mo ang batas nang hindi ito nilalabag. Naging mas matalino ka, mas malakas, mas marunong kaysa sa iyong nang api. Prinotektahan mo ang iyong sarili at ang iyong magiging anak. Salamat sa iyo. Sa pagpapakita sa ibang kababaihan na ang katarungan ay posible. Kailangan lang wag matakot na ipaglaban ito. Tumayo ang buong silid at nagpalakpakan. Kinukunan ng mga mamamahayag ang pambihirang eksena. Isang hukom na pumapalakpak sa biktima. Hirap na pinigilan ni Maria ang kanyang mga luha. Inakbayan siya ni Ana. Sumisigaw ang mga aktivista. Salamat Maria! Isa kang bayani! Dinadala na si Marco ng mga guwardiya. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Tiningnan siya ni Maria sa mata. Walang galit, walang pagdiriwang. Tumingin lang at mahinang sinabi. Sapat lang para siya ang makarinig. Ikaw ang pumili ng landas na yan. 6 na buwan ang lumipas. Nakatayo si Maria sa balkonahe ng kanyang bagong kondo. 3-bedroom. Maliwanag. Sa isang magandang lugar. Binili. Gamit ang perang minana sa kanyang lola. Naayos ang mana 1 linggo pagkatapos ng paglilitis. 1.4 bilyon pagkatapos ng buwis. Siya na ang namumuno sa PharmaPlus chain of pharmacies. Lumago ang negosyo sa ilalim ng kanyang pamamahala. Nakatulong ang kanyang pagkaabogado. Alam niya ang lahat ng detalye ng mga batas. Buwis. Kontrata. Sa loob ng 6 na buwan, nagbukas siya ng 3 pang botika. Ngunit ang pinakamahalaga, nanganak na siya. Isang malusog na batang lalaki. 3.8 kilo. Pinangalanan niyang Mateo. Pangarap ng kanyang lola na magkaroon ng Mateo sa pamilya. Ngayon, natutulog ang sanggol sa kanyang kuna malapit sa bintana. Isang maliit na himala, humihilik sa kanyang pagtulog. Tiningnan siya ni Maria, at naunawaan lahat ng pinagdaanan niya ay sulit. Ang takot, ang kahihiyan, ang pakikibaka lahat para sa sandaling ito. May nag-doorbell. Si Ana, may dalang cake at champagne. Anniversary ng desisyon ng korte. Anunsyo niya pagpasok. Kailangan nating mag-celebrate. Nakaupo sila sa balkonahe. Umiinom ng tsaa. Nagpapasuso pa si Maria. Bawal ang alak. Nagkwento si Ana ng mga balita.
Nasa New Bilibid Prison si Marco. Nagtatrabaho sa pagawaan. Kakarampot ang kinikita. Dinadalaw siya ng nanay niya minsan. Sa isang buwan. Umiiyak. Nakalimutan na siya ng mga kaibigan niya. Si Katrina. Nagpakasal na sa karibal niya. Nanganak ng babae. Nakatira sa Spain. Kamusta na siya? Tanong ni Maria. Galit. Sinisisi ka sa lahat. Sinasabi sa mga kasama niya sa selda na pinahamak mo siya. Hindi sila nakikisimpatya. Karamihan doon, nakakulong dahil sa tunay na krimen. At para sa kanila, isa siyang kaawa-awang nilalang. Ninakawan ang buntis na asawa. Napabuntong hininga si Maria. Hindi niya ito naaawaan. Siya ang pumili ng landas na iyon. Bawat peking pirma, bawat pautang, bawat kasinungalingan. Alam mo ba kung ano ang pinaka-nakakamangha? Sabi ni Ana. Naging simbolo ka. Sumusulat sa'yo ang mga babae. Humihingi ng payo. Gustong malaman kung paano protektahan ang sarili mula sa mga mapanlinlang. Nagbukas ako ng isang foundation. Pag-amin ni Maria. Proteksyon ng ina. Libreng legal na konsultasyon para sa mga babaeng nasa mahirap na sitwasyon. Tulong psikolohikal. Ikaw ang magiging legal director. Ngumiti si Ana. Nagsulat na ako ng resignation letter sa NBI. Siyempre, sasama ako. Nagyakapan sila. Nagising si Mateo. Umiyak. Kinuha siya ni Maria. Nagsimulang ihele. Kumalma ang sanggol. Isiniksik ang kanyang ilong sa balikat ni Maria. Alam mo, tinatanong ng mga tao kung hindi mo ba pinagsisisihan na naging malupit ka kay Marco. Sabi ni Ana. Tiningnan ni Maria ang kanyang anak. Hindi ako naging malupit. Naging makatarungan ako. Gumawa siya ng krimen. Pinagdusahan niya ang parusa. Prinotektahan ko ang sarili ko. At ang aking anak. Gamit ang legal na paraan. Hindi iyon kalupitan. Iyon ay self-defense. Paano kung hindi niya pinemeke ang mga pirma? Paano kung nanloko lang siya? Nang insulto. Pero hindi gumawa ng krimen. Nag-isip si Maria. Aalis pa rin ako. Siguro hindi kasing dramatiko. Pero, aalis ako. Dahil naintindihan ko ang pinakamahalagang bagay walang sino man, ang deserving na mainsulto. Walang babaeng dapat magtiis. Umaasang magbabago siya. Tayo ang dapat magbago maging mas malakas. Protektahan ang ating sarili. Umalis sa mga taong hindi tayo pinahahalagahan. Itinaas ni Ana ang kanyang tasa. Para sa katarungan. Para sa katarungan. Ulit ni Maria. Uminom sila ng tsaa. Nakatulog si Mateo sa mga bisig ng kanyang ina. Nagniningning ang mga ilaw ng Maynila sa labas ng bintana. Naalala ni Maria ang mga salita ng hukom. Ipinakita mo na ang katarungan ay posible. Oo, posible. Hindi laging mabilis. Hindi laging madali, ngunit posible. Hinaplos niya ang ulo ng kanyang anak. Hindi niya makikilala ang kanyang ama. Hindi niya ito makikita. Maririnig, lalaki siyang wala ito. At iyon ang tama. Dahil dapat lumaki ang mga bata sa pagmamahal, sa respeto, sa kaligtasan, at hindi sa isang taong kayang pekehin ang pirma ng kanyang buntis na asawa para sa sariling kapakanan. Alam mo, minsan ang pinakamalaking tagumpay ay ang mamuhay lang ng masaya, sabi ni Maria. At masaya ka namang nabubuhay, ngiti ni Ana. Tiningnan ni Maria ang natutulog niyang anak, ang kanyang kondo, ang kanyang kaibigan sa tabi niya, ang kanyang bagong buhay na itinayo mula sa mga guho ng luma. Oo, sang-ayon niya. Nabubuhay ako. At sa isang lugar na malayo, sa New Bilibid Prison, nakahiga si Marco, sa isang kama, at nakatingin sa kisame. Iniisip niya ang kondo na nawala, ang negosyong gumuho, si Katrina na umalis, at si Maria, na tinalo siya. Sinadya niyang planuhin lahat. Galit niyang naisip, ngunit kahit sa sarili niyang isip, hindi niya maamin ang pinakamahalaga, hindi siya nagplano. Nagdepensa siya laban sa kanya, laban sa kanyang kasakiman, laban sa kanyang kataksilan, at pumanig sa kanya ang batas. Dahil pinoprotektahan ng batas ang mga inosente. At siya, nagkasala siya sa lahat ng paratang.
Pagkalipas ng 15 taon, lalabas siyang may criminal record, walang pera, may utang na 10 milyon. Magiging 42 na siya. Magsisimula siya sa simula, kung may magbibigay pa sa kanya ng pagkakataon. At si Maria naman, ay magiging 37. May anak na nasa high school. May matagumpay na negosyo. May bagong buhay. Nagtagumpay ang katarungan. Mabagal. Sa pamamagitan ng mga korte at batas. Ngunit nagtagumpay. At iyon ang pinakamahalaga.